Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. May mga relasyon ng isang mag-asawa o magkasintahan na nauuwi sa hiwalayan. At syempre, may pagkakataon na hindi mutual decision ang naging hiwalayan. Subalit sino ang mag-aakala na dahil sa isang hiwalayan, isang babae ang mapapahamak? Ang babae sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Sandra Mendoca Galas o Sandy, 26 years old. Siya ay ipinanganak ng May 15, 1978 sa Japan. Ang mga magulang ni Sandy ay sina Lawrence o Larry na isang Portuguese at si Toshi Mendonca, isang Japanese. Si Larry ay nagtatrabaho sa Air Force Military at matapos ang 20 years sa serbisyo, siya ay nag-retire. May nakatatandang kapatid na lalaki si Sandy at ito ay si Lawrence Jr. Close na close sina Sandy at Lawrence at habang sila ay lumalaki, makikita na mahal nila ang isa't isa. Habang lumalaki ang magkapatid, pinoprotektahan ni Lawrence ang kanyang nakababatang kapatid. Ang mga panahon na iyon, gusto ni Larry na ang pamilya niya ay manalagi sa isang isla. Yung tipo ng buhay na maaliwalas ang paligid. Lumipat sina Sandy at ang kanyang buong pamilya sa Hawaii nang siya ay 4 years old pa lamang. Bumili ng bahay ang pamilya ni Sandy sa Anahola na ang laki ay 142 hectares at ang tapat nito ay isang magandang dagat. Nakahiligan ni Sandy ang pagsasayaw at siya ay naging isang gymnast. Ang pangarap ni Sandy ay maging isang journalist. Marami siyang naging kaibigan at naging sikat sa kanilang paaralan. Nag-aral si Sandy sa St. Catherine Catholic School mula elementary hanggang high school. Para naman sa kolehiyo, nag-aral siya sa University of Hawaii at siya ay tumira sa isang dorm. Habang siya ay nag-aaral, 2 ang naging part-time job ni Sandy. Bukod doon, gusto din niyang madagdagan pa ang kanyang mga subject. Napansin ito lahat ng kanyang tatay, kaya pinayuhan ni Larry ang kanyang anak na maghinay-hinay lang dahil baka masobrahan naman siyang mapagod. Kapag may libre siyang oras, umuwi si Sandy sa kanilang bahay para makasama ang kanyang pamilya. Isa sa pagkakataon na bumiyahe si Sandy pauwi, nakilala niya ang lalaki na si Darren Galas, 29 years old. Si Darren ay isang construction worker noon at 3 taon ang tanda niya kay Sandy. Naging mabuting magkaibigan ang dalawa at kalaunan ay nagkaroon ng isang relasyon. Nang makagraduate si Sandy, bumalik na siya sa bahay ng kanilang pamilya. Nagdesisyon na din si Sandy at Darren na magpakasal. Taong 1999 nang sila ay nagpakasal at makalipas ang 9 na buwan, ipinanganak ni Sandy ang una nilang anak ni Darren. Pagkaraan pa ng 2 taon, ipinanganak ni Sandy ang bunso nilang anak. Nang si Sandy ay 24 years old na, pinagsabay niya ang pagiging ina sa 2 niyang mga anak at pagiging isang mabuting asawa. Maganda naman ang naging takbo ng relasyon at pamilya ni Sandy at Darren. Masaya si Sandy na mayroon na siyang buong pamilya at para sa kanya ay kumpleto na lahat sa kanyang buhay. Pero noong April 2005, nagbago ang lahat para kay Sandy. Habang nililinis ni Sandy ang bag ng kanyang asawa, may nalaglag na 2 pirasong papel. Nang pulitin niya ito, nakita niya na may mga numerong nakasulat. Agad na tinawagan ni Sandy ang mga numerong ito. Halos mawasak si Sandy nang malaman niya na 2 magkaibang babae ang sumagot sa mga tawag. Ito ay pinaniniwalaan na kabit ng kanyang asawa. Ang mga babae na ito ay pareho na ding may mga asawa. Makalipas ang ilang oras, kinompronta ni Sandy ang asawa niyan si Darren tungkol sa mga kalaguyo nito. Itinanggi naman lahat iyon ni Darren at sinabi sa asawa na wala siyang ibang babae. Dagdag pa ni Darren, mga kaibigan niya lang ang mga babaeng iyon. Hindi naniwala si Sandy kay Darren at nakipaghiwalay siya sa lalaki. June 2005, tuluyan nang pinaalis ni Sandy si Darren sa kanilang bahay.
At para may ipanggastos sa kanyang mga anak, nagtrabaho si Sandy sa isang restaurant. Nagulat naman ang mga magulang ni Sandy sa nangyari pero sinuportahan naman nila ang kanilang anak sa desisyon nito. Matapos ang hiwalayan, nagbago ang buhay ni Sandy. Mas binigyan niya ng oras ang kanyang sarili. Siya ay nag-ayos, nagbago ng gupit ng buhok at nagsimula ng lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan. Sila ay nagpupunta sa mga bar, sayawan at concert. Marami sa mga katrabaho ni Sandy ang nakapansin ng kanyang pagbabago. Noon kasi na karelasyon pa niya si Darren, hindi masyadong nakikisalamuha si Sandy sa iba at tahimik lang. Sa pagdaan ng panahon, naging kaibigan ni Sandy ang chef sa restaurant na kanyang pinagtatrabahuan na si Ryan Shinjo. Madalas na magkasama sina Sandy at Ryan, kaya katagalan ay nagkaroon sila ng isang relasyon. Prinsesa kung ituring ni Ryan si Sandy. Lagi niya itong binibilhan ng mga mamahaling regalo at madalas silang mag-date. Pinakilala na din ni Sandy si Ryan sa kanyang pamilya. Samantala, naghahati naman si Sandy at Darren sa kustodiya ng kanilang mga anak. Sinimula na din ni Sandy na lumapit sa isang abogado para mag-file ng divorce. At tuluyan na silang naghiwalay ni Darren. Sa kabilang banda, hindi pala nagustuhan ni Darren ang desisyon ni Sandy na siya ay hiwalayan. Nalaman din niya na may boyfriend ng bago ang kanyang asawa na dumagdag pa sa kanyang nararamdaman at isipin. Dahil dito bumuo siya ng masamang plano laban kay Sandy. Ang pangyayari. Umaga ng January 25, 2006, nagbunda si Darren sa bahay ni Sandy. Nagtago ito sa loob at hindi naman nagpakita sa dating asawa. Inabangan ni Darren si Sandy nang papalabas na ito mula sa bahay patungo sa kanyang garahe. Isasara na dapat ni Sandy ang pinto ng kanyang kotse nang bigla siyang atakihin ni Darren. Ilang beses sinaktan ni Darren ang kanyang asawa. Maya-maya pa ay sinakal niya din si Sandy. Dahil sa tindi ng mga pinsalang tinamo ni Sandy ay agad itong binawian ng buhay. Tumakas naman si Darren, naglakad palayo na parang walang nangyari at saka umuwi sa kanyang bahay. Ang pagkatuklas. January 25, 2006, nasa Texas si Larry para puntahan ang kuya ni Sandy. Nagtaka si Larry nang tawagan siya ng boss ni Sandy at hinahanap ang kanyang anak at sinabi na wala pa ito sa kanyang trabaho. Hindi ugali ni Sandy na malit o umabsent ng walang pasabi. Sinubukang tawagan ni Larry at Lawrence si Sandy, pero ni isang beses ay hindi ito sumagot. Nagsimula nang mag-alala si Larry para sa kanyang anak. Kaya naman tinawagan niya si Ryan para kamustahin ang lagay ni Sandy. Bandang 9:00 ng gabi, pinuntahan ni Ryan ang bahay ni Sandy dahil maging sa kanyang tawag ay hindi na din ito sumasagot. Pagdating niya sa bahay ni Sandy, laking gulat niyang makita ito sa loob ng kanyang kotse na wala ng buhay. Dali-daling tumawag ng 911 si Ryan. Dumating naman agad ang mga pulis at ambulansya. Base sa autopsy, sinakal at sinaktan si Sandy kaya siya ay namatay. Nalaman din ng mga pulis na 8 oras na pala ang nakakalipas nang bawian ng buhay si Sandy. Hindi makapaniwala ang buong pamilya ni Sandy sa mga nangyari. Sobrang nalungkot sina Larry at Toshi sa pagkawala ng nag-iisa nilang anak na babae. Kahit na nagdadalamhati siya, nangako si Larry na bibigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ng anak. Ang investigasyon. Nagsimula ang investigasyon ng mga pulis sa taong nakatuklas sa krimen na si Ryan. Tinanong ng mga pulis si Ryan kung kamusta ang relasyon nila ni Sandy. Sumagot naman ang lalaki at sinabing maayos ang kanilang pagsasama. Napansin ng mga pulis na tila kinakabahan at nangangatog si Ryan habang siya ay ine-interrogate. Kaya naman sinailalim si Ryan sa isang lie detector test at siya ay bumagsak sa result. Subalit kahit na ganon, may malakas na alibay si Ryan na hindi siya ang suspect.
Ayon kasi kay Ryan, kauuwi lang niya noon mula trabaho at dumiretso na siya kaagad sa bahay ni Sandy. Chinek naman ng mga pulis ang pinagtatrabahuhan ni Ryan at nakumpirma nilang nagsasabi ito ng totoo. Kaya napaisip ang mga pulis, kung hindi si Ryan ang salarin, sino pa ba ang tao na gustong mawala si Sandy? Doon nila itinoon ang kanilang investigasyon sa asawa ni Sandy na si Darren. Base sa investigasyon ng mga pulis, hindi pumasok sa trabaho si Darren nang matagpuan ang labi ni Sandy. Nagsabi umano ito sa kanyang trabaho na siya ay may sakit. Sumailalim din siya sa isang lie detector test, ngunit katulad ni Ryan, siya ay bumagsak sa result. Ayon kay Darren, ng araw ng krimen ay susunduin dapat ni Sandy ang kanilang mga anak pero hindi umano ito dumating. Hindi naman naniwala ang mga pulis kay Darren at hinalughog ang bahay niya sa pagbabakas sakaling makakakuha ng ebidensya. Subalit wala silang kahit anong bagay na nakuha na magtuturo kay Darren na siya ang suspect. Dahil wala namang matibay na ebidensya laban kay Darren at wala ding witness na nakakita sa kanya sa crime scene, bigo ang mga pulis na siya ay maaresto. Kahit na ganon, malakas ang paniniwala nila at ang pamilya ni Sandy na si Darren ang suspect. Ilang taon ding natenga ang investigasyon sa pagkamatay ni Sandy. Walang naging bagong lead ang mga pulis at itinuring itong cold case. Inaresto naman si Ryan ng mga pulis para sa ibang kaso. Na-involve kasi si Ryan sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Sa kabilang banda naman, lumaban si Larry at Toshi para sa kustodiya ng dalawa nilang mga apo na nasa poder ni Darren. Gusto nila na sila ang magpalaki sa mga bata, lalo na at wala na ang nanay nito. Subalit makalipas ang ilang buwan, natalo sila at kay Darren ibinigay ng korte ang kustodiya ng dalawang anak nila ni Sandy. Lalong nawasak ang damdamin ni Larry at Toshi. Hindi na kasi nila nakuha ang hustisya para kay Sandy at nawala din sa kanila ang dalawa nilang apo. Subalit hindi tumigil sa laban si Larry. Marami siyang nilapitan para siya ay tulungan tungkol sa kaso ng pagkamatay ng kanyang anak. Hanggang sa nakilala ni Larry ang veteran police officer na si Daryl Perry o Chief Boyet. Tulad ni Larry, nawalan din ng anak si Boyet kaya nangako ito na gagawin niya ang lahat para maresolba ang kaso ni Sandy. Taong 2008, nagkaroon ng bagong update sa kaso ni Sandy. Nang panahon na ito, natuklasan na ang tungkol sa DNA. Nakakuha ang mga pulis ng DNA ni Darren sa damit ni Sandy na kanyang suot ng araw ng krimen. Subalit dahil mag-asawa pa naman noon sina Sandy at Darren, hindi imposible na magkaroon ng bakas ng DNA si Darren kay Sandy. Ibig sabihin, hindi ito malakas na ebidensya para maituro na si Darren ang pumatay kay Sandy. Naging cold case muli ang kaso, subalit hindi pa din nawala ng pag-asa sina Larry at Chief Boyet. Taong 2012, inassign ni Chief Boyet ang kaso ni Sandy sa bagong investigador. Kinalkal ng mga investigador ang mga impormasyon ng kaso mula umpisa. Nakakuha ito ng mga sulat sa pagitan ni Sandy at sa kanyang abogado. Doon nalaman ng mga pulis na natatakot pala si Sandy sa kanyang asawa dahil sa pagiging bayolente nito. Hinaharas din daw ni Darren si Sandy. Nagsiselos kasi si Darren sa masayang relasyon ni na Sandy at Ryan noon. Nakuha din ng mga investigador ang isang kalendaryong pagmamay-ari ni Darren. Sa kalendaryo na ito, sinusulat ni Darren ang mga hinaing niya tungkol kay Sandy at sa mga ginagawa nito na hindi niya nagugustuhan. Kasama nito ang mga maliliit na bagay tulad ng mga pagkakataong na late si Sandy sa pagsundo ng kanilang anak. Halos araw-araw may sinusulat si Darren sa kanyang kalendaryo. Napansin ng mga pulis na wala siyang sinulat ng January 25, 2006, ang mismong araw ng krimen. Dapat isinulat ni Darren na na-late si Sandy sa pagsundo sa mga bata at dapat idinitalya ni Darren sa kanyang kalendaryo ito.
Kaya naman, nagtaka ang mga pulis. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na si Darren ang pumatay at umatake kay Sandy ng araw na iyon dahil wala siyang isinulat sa kanyang kalendaryo. Kaya para sa mga pulis, sapat na ebidensya iyon para sampahan ng kaso si Darren ng second-degree murder. Subalit kahit na may kaso, pinayagan si Darren na makapagpiyansa. Siya ay pansamantalang nakalaya sa loob ng 5 taon habang inaayos ng prosekusyon ang kaso laban sa kanya. Dapat kasi mapaghandaan ng maayos ng prosekusyon ang kaso dahil alam nilang sasabihin ng mga abogado ni Darren na ang dapat sisihin sa kaso ni Sandy ay si Ryan na siyang nakakita sa labing ni Sandy. Si Ryan din kasi ang huling tao na kasama ni Sandy bago siya namatay. Alam ng prosekusyon na gagamitin ng mga abogado ni Darren ang pagkakakulong ni Ryan dahil sa droga. Nang makalaya si Ryan, nagbigay ito ng pahayag tungkol sa kaso. Ayon kay Ryan, siya mismo ay nakita ang pagiging bayolente ni Darren kay Sandy noon. Ang trial ng kaso ng January 2018. Isang plea deal ang napagkasunduan. Nag-plead siya ng no plea sa kasong first-degree assault inflicting serious bodily harm. Hindi naman masaya sina Lori at Toshi sa naging takbo ng kaso. Para kasi sa kanila, gusto nilang makulong si Darren ng habang buhay. Pero pinili na lang ng prosecution ang napagkasunduan kaysa maghangad pa sila ng mas mataas na hatol kay Darren dahil posible pang sila ay matalo sa kaso. Alam kasi nilang kulang ang mga ebidensyang kanilang hawak laban kay Darren. At kapag nangyari yon, mauuwi sa wala ang lahat at makakalaya si Darren. Ang hatol. Si Darren ay hinatulan ng 10 taong pagkakakulong para sa pagpatay niya sa kanyang asawang si Sandy. Pwede siyang makapagparol matapos ang 8 taon at 6 na buwan. Sa trial, binasa ng isang kamag-anak ni Sandy ang isang victim impact statement. Ayon sa lalaki, maswerte si Darren at yun lang ang nakuha niyang hatol. Kahit masakit para sa kanila, tatanggapin na lang nila ito. Hindi na nakausap pa ni Larry at Toshi ang kanilang mga apo. Tingin kasi nila na brainwash na ito ni Darren at sinira ang imahe nila para magalit ang mga bata sa kanila. Masakit ito para sa kanila dahil ang mga apo na lang nila ang itinuturing nilang huling alaala ng kanilang anak. March 2022. Lumabas ang balita na napagbigyan ang hiling ni Darren na mabawasan ang kanyang hatol. Binawasan ng korte ng 6 na buwan ang 10 taon na hatol ni Darren. Ibig sabihin, pwedeng mapaaga ang pagpapalaya sa kanya sa May 2, 2026. Kung matatapos naman niya ang lahat ng hatol sa kanya, siya ay makakalaya sa May 1, 2028. Kahit na sila ay matanda na, itinayo ni Larry at Toshi kasama si Lawrence ang Never Forget Sandy G Foundation. Nangalap ang foundation na ito ng pera upang tulungan ang mga babaeng nakakaranas ng karahasan. Sa ngayon ay 80 years old na sina Larry at Toshi. Sila ay namumuhay ng tahimik sa Hawaii. Patuloy pa din silang nagbibigay ng tulong sa kanilang komunidad. Si Lawrence, na kapatid ni Sandy ay nakatira naman sa Texas, ay madalas na bumisita sa kanyang mga magulang. Umasa ang buong pamilya ni Sandy na balang araw ay pagsisisihan ni Darren ang kanyang mga ginawa at sana ang mga anak ni Sandy ay magkaroon ng magandang buhay. Tingin nyo, si Darren talaga ang pumatay sa kanyang dating asawang si Sandy? At kung totoo man, ano kaya ang kanyang naging motibo para patayin ang asawa? Sapat na ba ang 10 taon para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Sandy? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at
Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!